Hindi ko akalain na matrap ako noong kasagsagan ng bagyo. Kung ikaw ay nasa peligro, sa gitna ng malalakas na buhawi at matataas na alon, anong gagawin mo? Pumunta ako sa isang fishing village kahapon dito sa lugar namin, pero inabutan ako ng malakas na bagyo. Hindi ko alam kung anong ang gagawin ko ng mga oras na yun dahil sa sama ng panahon. Mabuti na lang nakaligtas ako at nakauwi sa amin. Babalikan ko muli itong dalampasigan para makita kung anong itsura after storm. Kapag tapos na ang bagyo, karamihan sa atin iniiwasan ng dagat. Pero ako, gusto kong makita yung aftermath. Ano yung dala nito? At anong matutunan natin dito? At kung posible bang mag-camping sa ganitong kondisyon? Tara, samahan niyo ako. Iiwan na natin itong camper sidecar na si Tricyclo kasi putrain na ang daan natin patungong dalampasigan. Makipot at medyo masukal, hindi kakayanin ng sidecar. Pero ngayon, ito na siya. Kalma na ulit. Ngunit grabe ang iniwan ng hagupit ng bagyo. Ito pala ang itsura ng dalampasigan pagkatapos ng bagyo. Grabe, ang daming basura. Hindi lang mga kahoy ang nandito, pati yung mga plastic. Kagaya nito, plastic nito. Marami pang mga galing na chichirya at galing sa ilog. Ang lahat ng mga kahoy at mga basura galing sa ilog ay napupunta dito. Ito yung malaking problema natin. Kapag halimbawa marami ang siyang nagtapon ng basura, milyon-milyon ring basura ang mapupunta sa ilog. Tapos dediretso yun dito sa atin sa karagatan. Ang tawag dito ay marine pollution. Ito yung problema sa mga corals natin. Sa mga mangingisda, sumasabit ito sa lambat. Lalo na ito, kuminsan ang isda sumusuot dito. At ang pangyayari, matagal para bago matanggal yung tinatawag nating basura. Kaya minsan namamatay yung mga isda natin. Ang isa pang problema pagkatapos ng bagyo ay yung tinatawag na rip current. Yun yung kitid na kanal na nabubuo siya sa dalawang alon at nagkakaroon siya ng tinatawag nating current sa ilalim ng dagat. Kaya kapag ikaw ay maliligo, may posibilidad na pagkatapos ng bagyo, pag napunta ka doon sa kanal na yun, hihigupin ka papunta doon sa laot. Mahihirapan ka mag-struggle yon at may tendency na ikaw ay malunod. Kayo ay magka-camping pagkatapos ng storm. Piliin yung spot ayo mas mataas ang lugar. Mahirap kasi pag ang tubig ng dagat ay nag-high tide at inabot yung spot ninyo. May tendency na matutubigan or malulunod kayo sa lakas ng alon. Kaya mas maganda doon sa safe, malayo doon sa tubig. Ang goods dito sa lugar na ito, maraming kahoy. Mas maganda itong gamitin mamaya. Pag nagkaroon na tayo ng bonfire, ay mas mainam. Ito naman dala noong bagyo kapag maraming dinala dito na kahoy. Magagamit mo talaga siya.
Camping after storm, hindi lang adventure, kundi reminder na kailangan nating maging handa at may malasakit. Ito yung isang best part ng camping, ang bonfire. Ang pangalawang tip na maibibigay ko sa inyo, kapag magka-camping kayo pagkatapos ng bagyo, ay tumingin talaga kayo sa weather forecast. Kasi hindi natin alam yung panahon. Bigla-bigla na lang nagbabago. Isang aral yung ibinigay ng adventure na ito. At mahalin natin yung ating kalikasan. Kasi yung mga basura na ating itinapon, kapag hindi natin ito inayos na pagtapon, babalik at babalik rin yun sa atin. Kaya sana sa susunod natin na paglalakbay at kung magkaroon man kayo ng camping sa inyong mga sarili ay be responsible at mahalin natin ang Mother Earth. Salamat sa pagsama nyo sa adventure na ito. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na paglalakbay. Ito ang aking lakwatsang walang kwenta, ngunit may aral.